Yo, what's up? Ito nga pala Cyberflex. At ngayon, hindi lang tayo gagawa ng basta-basta reaction video, kundi gagawa rin tayo ng detailed review. Dahil nga alam naman natin kung gaano kasiksik ang para ni Ron Henley dito sa Mana. Napakinggan ko na to dati. At yun nga, medyo sa ulo ko na. Pero ngayon lang lumabas yung music video niya, no? So, napaka-excited ko dito, no? So, ano pang hinihintay natin? Panoorin na natin at saliksikin. What always is an essential element in the creative is the mysterious, the dark. It's like the black in Naka, the impenetrable, and yet the profound depth out of which glorious things come, but nobody can see why. There's a poem that says that when the bird falls, the mountain becomes... So nga pala, bago natin ituloy, yung intro niya dito ay ang boses ni Alan Watts, isang napakagaling na speaker at manunulat. So kung nakikita nyo rin, nagme-meditate si Idol Ron Henley dito dahil siguro yun nga, bagay na bagay habang nakikinig ka ng mga salita ni Alan Watts. Sobrang sarap pag-meditate, no? So sa kanya ko lang din nalaman yun, no? Sabi ko nga, napakinggan ko na yung Mana dati. So maraming salamat Ron Henley sa pag-share kay Alan Watts. Sa musika ako unang nilulong, sa kwarto maghapong nagpapatugtog, nagkukulong. Akala nang ibabaliw kasi mag-isa bumubulong. Di lang nila alam na minsan pag sinusumbong na mga salita ang pulot-pulotong. Isip ko di mapigilang tumugon, lalong nang narinig ko yung Yun, so sinasabi niya dito, no, akala nang ibabaliw kasi mag-isa bumubulong. Sobrang marami makaka-relate dito ng mga aspiring rappers natin dyan. Lalo na yung mga nagsusulat ng kanta. Mapa-beginner ka man o sanay na. Minsan akala ng pamilya mo or ng tropa mo, ba't ka bumubulong mag-isa? Ba't ka nagsasalita mag-isa? Kasi nga, nagpa-practice ka sa isip mo. Hindi mo alam na lumalabas na pala sa bibig mo. So yun, napaka-relatable nung mga bagay na ganun para sa isang artist. Tuloy natin. Wait, I am na Eminem, ang inamin ang galing din. Sabay kuha ng itim na ballpen, sinubukan kong itugma yung dingding. Sa tingting, tundin, sa sing-sing, chideng-ining, maging sa bling-bling. Bitin pa rin, problema ko pa kung alin ang gagamitin. At paano ba ko connect. Doon makikita nyo yung napaka-simpleng pagra-rhyme ni Ron Henley. Sinadya niya yon sa tingin ko. Chiteng, ining, bling bling, mga ganon. Dahil siguro, nilalarawan niya dito yung pagiging isang beginner na version ni Ron Henley. Ito nga, sinabi niya na rin dito, problema ko pa kung paano pagkukonek-konektahin. Pag nagsisimula ka, mahirap pa talaga. Hindi ka pa basta maakabuo. Minsan nakala mo na buo mo na yung tula, pero pag nilapat mo sa beat, off-beat ka pa rin. So, ganon. Tuloy natin. Teka, meron na akong testingin. Baka ka kung magawa akong pepikin. Pinipuyat akong hinanap paniwalag sa nilalakaran ko nang sangan kung saan ang dilim-dilim. Sinubukan kong tumikim-tikim. Umupo ako ehem. Kung saan pakita yung tala nagturo sa bagong sinanusugin hanggang sa Bethlehem. Yung tumikim tapos umubo ako ehem. So alam niyo naman na siguro kung ano yung ginamit niya dito. Syempre hindi lang yun basta sigarilyo, basta alam niyo na yun. Doon sinasabi niya na yung unang pagtikim niya, sinabi niya rin dito, nagpakita yung tala, tapos itinuro yung sanggol sa Bethlehem. Sino nga ba yung sinilang sa Bethlehem? Si Jesucristo yon. Tapos yung tala, dahil yung Bethlehem Star lumabas yon noong December 21. Tapos ito, lumabas yung video na to, December 21 din. So yun, sinakto niya. Lupit. Dalawang unang Mayo, 1986. Mag-aalas 7 ng gabi may nani na ire, pawis na pawis. Abong isinaboy, padala mula sa kometa. Nandito sa planeta dumapis, tibok ng puso'y bumilis. Senyales na araw ng Martes, ang labas ko yung matris. So, ang galing, no? Ganda ng pagkakarime niya. Martes, matris. Nakakabulol yun. Napaka-creative way din para ilarawan yung kanyang kapanganakan, di ba? Yung kung ibang rapper yan sasabihin, ako'y pinanganak noong dekada 90. Ganun lang kasimple, pero siya umiri pawis na pawis, tapos bulalakaw. Sinasabi niya dito kung gaano kasagrado ipanganak ang isang Ron Henley. So, napakalupit, man. Tuloy natin. Matinitiwanag ang aking nasipat. Kahit matay di ko pa maigilat. Kaligayahan ng aking agimat. Alam ko ligtas ako sa kanyang balikat. At ako makita ang araw sa kanyang pagbubugat. Sa kanyang pagsikat. One mics palipat-lipat. Pero sila ang paggabi may bituin kumukutitap. Atat na daw siya makita yung
paglubog ng araw at sa kanyang pagsikat. Basically, ito yung career niya siguro. Handa na siyang sumikat at handa niya rin makita yung paglubog. Pero parang hindi siya nababother doon kung lumubog man siya o sumikat dahil nga kahit gabi, laging tandaan sa gabi may bituin kumukutitap. So, siguro kahit sa dark times, meron pa ring hope or pag-asa or magandang nangyayari. Alam naman natin na sumikinang lang ang isang bituin sa madilim na oras. So, yun. Grabe, ang galing ni Ron Henley, man. Buwan-buwan man, palipat-lipat. Damn! Grabe yung reference. Grabe din yung double meaning. Yung toothpick, nangarap maging banana Q-stick. Turo na mga mapagdahasa. Yung toothpick, nangarap maging banana Q-stick. Turo na mga... Ako yung toothpick na ngarap maging banana Q-stick. Alam naman natin na parte ng stick figure si Ron Henley. So, konektado sa kanya lahat ng stick, pat-pat. At ang napakaganda dito na nasipat ko is, isipin mo na lang, yung banana Q-stick. Paano mo ipagyayabang yon? Paano mo ikukumpara yon? Paano mo i-refer yon sa sarili mo? Isipin mo nga yung ibang rapper dito, grabe. Ako pinakamalupit, ako halimaw, bumubuga ng apoy, kumakain ng tao, kasing tigas ng bakal na asero, mga ganon. Pero siya, simple lang eh. Banana Q-stick. Pero, pinagmukha niya malupit yung banana Q-stick dahil pinagkumpara niya sa toothpick. Ganon ka-creative si Ron Henley. Grabe, man. Woo! Ako yung toothpick na ngarap maging banana Q-stick. So, kung tinignan mo yung pag-grow ng isang bagay, grabe yung ginrow ng toothpick. Kasi nga, napakaliit nga naman ng pantinga lang, tapos yung banana Q-stick, ang laki. Diba? See? Ang lupit. Tuloy natin. Damn, Ron Henley. Ang araw sa kanyang pagbubugat, sa kanyang pagsikat, buwan-buwan may palipat-lipat. Pero tanda ang paggabi may bipin kumukutitap. Ako yung toothpick, nangarap maging banana Q-stick. Turo na mga mapaglarong daliri ni Ludwig. Pwede nokoy para naging pinagsama-samang pisara nila Vinci at Euclid. So yun, sinasabi niya rin dito, yung turo na mga mapaglarong daliri ni Ludwig. So kilala natin yon, Beethoven. Isa sa magagaling pianista. May ganun bang word? Basta magaling magpiano, mapaglarong daliri ni Ludwig. Napakagandang reference nun. Tapos, kwaderno ko ay parang pinagsama-samang pisara nila Da Vinci at Euclid. Da Vinci at Euclid, men. Imagine nyo na lang yung pisara nun. Si Da Vinci, yun ay isang malupit na pintor. Siya ay nagpinta ng Last Supper at Mona Lisa. Then, si Euclid naman, father of geometry, kung tama ako. So, isipin mo na lang, no, napakalupit na mathematician nun. Isipin mo yung yung pisara ng pintor at isang father of geometry. Isipin mo kung gaano kagulo o kapuno yung pisara nun. At ganun daw yung itsura ng kwaderno ni Ron Henley. Damn, napaka-creative na naman at napaka-lakas na reference. Hindi magigets na lahat. Tuloy natin. Paglarong daliri ni Ludwig, pwede nokoy para naging pinagsama-samang pisara nila Vinci at Euclid. Parang may gulit, inaral ko ilang ulit, ngunit di ko nagawang mag-umiasa sa pagguhit. Di ko namamalayang may mga larawang maipipintas sa talatalaman at ang aking naipukid. Gusto mo ba ng kakaibang romansa? Yung tipong mapapasayaw ka ng tratsa pagkatapos kung isaw-saw tungka ko sa iyong salsa. Mula Marikina, dumayo ng danza, tapos bumisitang pa sa kawat naga. Pinakita sa akin ang Pasig at QC para sabihin lang na wag na pagpas. So yun, napaka-artistic na naman na way para sabihin lang or para ilarawan lang ang kanyang pamamasyal o kanyang pagdayo kung saan-saan lugar. Sinabi niya dito, Pasig, which is taga dun sila ni Looney, Batang Pasig nga, di ba? Then, punta pa ako ng Pasig at QC, tas iba-ibang lugar yung binanggit niya dun, di ba? Nakalimutan ko na. Tapos, biglang sabi niya, na para ipakita lang sa kanya na huwag mawala ng pag-asa. Yung pag-asa kasi lugar din yun eh. Pagpasak, uwi na nga sa amin. Pero bago ang lahat, magdudugo muna dun sa bahaging di baka sakali marinig ninyo ang pahaging masabing ito'y tagos sa damdamin. West job tsaka gilid akin, subukan mong langin ang lalim. Huwag mo nang hintayin, ikatin at magipagkain ng mga butanding sabay bayin ng livery. So dito piniplex niya na yung mga skill niya o yung mga style niya, di ba? Alam naman natin, nagpaggumawa si Ron Henley ay tagos talaga sa damdamin, tapos siya magduduga muna dito sa bahaging dibdib. Kung sinasabi niya rin dito kung gaano siya kalalim. Huwag mo nang hintayin, pulikatin at maging pagkain ng
butanding sa baybayin ng Lingayen. Grabe, no? Ang lupit na reference doon. Alam naman natin na isa sa spot sa Pilipinas yung Lingayen kung saan matatagpuan ang napakaraming butanding o whale shark. Nem. Naisip ko sa kanto, sinugad ko sa banyo. Pangarap ko lang narinig sa radyo. Nakakapanibago, nakakapagkakabigang bait ng mga tao. Mga nakahain, nakakainganyo. Oo, may kontrata na tayo, kaya ngayon paano napapranin ako magpapabiktima pa ako sa mga maiitim nilang planibig. So yun, parang tingin ko, no, connected to sa ganid. Magpapabiktima pa ako sa maiitim nilang plano. Yan ako ng patas na laban. Huwag mo naman kunin lahat ng laman. Sa minuto baka matira sa aking patatas at sarsa na lamang. Siguro parang ano no? Itong mana parang siyang diary ng buhay ni Ron Henley. Simula sa pagkabata hanggang sumikat. Tuklasan niya yung mga skills niya. Then ito yung parang, yun nga, nangyari to part to ng buhay niya. Yung naloko sila ng isang, ewan ko, tropa ata nila yun. Parang nakurakot sila ng isang recording label. Minang politika, di na kaya ng ilang sabon. Umabot na ako ng 29 na taon. Sistema'y bulok pa rin hanggang ngayon. Nagtanim ako sa isang bakaling lupain. Di ko akalain may makakapansin. Tapos nung may nakarating, ang dami rin palang magmamagaling. Makikiangkin, malalang kulang silang nakikita nung ako'y gumagapang. Kasi nung ako'y nakatayo na sa sarili kong paa, sasabihin ng iba lumayabang. So yun, pinapakita niya dito na nagtanim ako sa isang bakanting lupain. Kumbaga, sa kanya to. Tapos, di niya akalain may makakapansin. Nagmamagaling, nakikiangkin. Nung natuto siyang pumalag or tumayo sa kanyang paa, sa sarili niyang paa, sasabihin ng iba, yumayabang. Ewan ko kung kaninong patama to, no? Mukhang husgahan, di pa kita nakakasalamuha. Sa damuhan, itigil mo na yan. Di ka nga gumagkamit, pero ugali ng adik, sayang naman. Kung ako sa'yo, itira mo na lang. Huwag mo kong husgahan. Di pa kita nakakasalamuha sa damuhan, itigil mo na yan. So, damuhan, alam niyo na yun? Damo? Maraming mapanghusga sasabihin, adik, 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 adik. Sabi niya dito na, sayang naman kung ako sa'yo, itira mo na lang. Kasi nga, di ka nga gumagamit pero ugalit mo adik. Gets? Kumbaga yung paglalarawan sa isang adik, parang tugma rin sa kanya kahit hindi siya gumagamit Sa sobrang sahol ng ugali niya. So, parang sinasabi ni Ron Henley dito, ganun ka rin naman. Masahol ka pa, sayang naman, itira mo na lang. Di ba? Wala na bang matinong kausap? Tira, nila'y dakdakan. Akin na may hookshot. Kung gusto mo ng pataasan ng talon, sige mauna ka din sa rooftop. Damn. Tira nila'y dakdakan. Ako na may hookshot. So, dakdakan, double meaning sa dakdak salita. Or siguro hate, dakdak ng dakdak. Dakdakan. Sa basketball naman, dunk. Then, kung ipagkukumpara mo yung dakdak or dunk sa hookshot, ito, naisip ko lang to, no? Si Kareem Abdul-Jabbar lang naman ang may pinakamaraming puntos sa NBA. So, para sinasabi niya dito, or for example, sino malupit dumakdak sa NBA? LeBron James, Vince Carter, hindi na mahalaga yon dahil masamang pa rin si Kareem Abdul-Jabbar Tira nila'y dakdakan, ako na may hook shot. So, ibig sabihin nun, para sinasabi niya dito na kahit dakdak pa yan, mas marami pa rin yung puntos ko. Kung gusto mo na patakasan ng talon, sige mauna ka doon sa rooftop. So, yun. Palagay ko, gets nyo na yun. Hindi ko na kailangan i-explain. Para sa akin, napaka-savage nun, di ba? Kung gusto mo na paataasan ng talon, sige mauna ka doon sa rooftop. Ganda nun, savage yun. Tuloy natin. Ramdam ka naman ng dagok sa bumbunan. Parang kinukunan habang pinupugutan. Mga kalawangin pako na galing impyerno ang pinupugutan. Grabe no, kalawangin pako na galing impyerno ang pinaghuhugutan. Isipin mo na lang kung gaano kalalim yun. So ganun kalalim siguro yung pinaghuhugutan ni Ron Henley dito, no? Grabe, sobrang tindi ng reference. Talagang mabubusog ka dito kaya. Tikit kung barong pinaghalo-halong kahoy. Bakal at kulong di mas patete ng hirapan. Kung gusto nila sa kahon ako ikulong. Di naman kasya ang mga tulad kung ano nakitun. So yung Anunnaki, isa yung alien breed na napadpad sa mundo ng tao. Although hindi naman siya clear na totoo, hindi pa siya napatunayan na totoo, isa lang tong mitolohiya or yun nga, sabi-sabi. Gusto nila sa kahon na ikulong, di naman kasya ang mga tulad kong Anunnaki doon. Siguro reference yun dahil Anunnaki, kung ikukumpara mo sa tao, is napaka-advance niya. Kasi dati, nung unang panahon daw,
pagdayo ng mga Anunnaki dito, sinamba siya ng mga tao dahil sa sobrang advance niya. Gusto nila ako sa kahon ikulong, hindi naman kasya mga Anunnaki doon. Kumbaga, hindi mo makakahon ng isang Ron Henley sa sobrang lawak nito. Gusto nila sa kahon ako ikulong, di naman kasya ang mga tulad kong Anunnaki doon. Pinuntuyo ako noong Pasko, bagong taon ako ay napadaing. Sa nasamahan na araw, punuin niya yung saling ng aking balde-balde panalangin. Tuyong-tuyo ako ngayong Pasko. Bagong taon ako ay napadaing. Tuyong-tuyo. Double meaning sa tuyo. Ano nga, di ba pag nakukulam ka ng tuyo, ibig sabihin medyo kapos ka sa pera dahil tuyo lang ang afford mo. Tapos bagong taon ako ay napadaing. Isipin mo na lang, daing. Napadaing ka sa bagong taon. Medyo sign nga yun ng kahirapan dahil bagong taon dapat sobrang dami mong handaan yan, di ba? Niya pinagdadasal niya na sana mapuno yung balde. Yun nga, parang blessing. Siguro, naranasan niya lately na medyo nasa down siya. At sana ngayon, bumalik siya sa top. Creative Boy again. Ganda. Nagrolyo ako ng papel, hindi pambalot. Huwag ka matakot, alam kong di ka madamot. Umaasa lang akong makalibreng batok. Bakit ba nang Nagrolyo ako ng papel, hindi pambalot. So, hindi yun weed, hindi yun damo. Umaasa lang ako makalibreng batok, kotong. Makita naman na tayo ng itsura ng mga nangungutong traffic enforcer or ano man yan sa daan. Binabalot nila maliit na ganun, sa kanila bibigay sa'yo. Nandun yung munting sulat ng kanilang pangungutong, di ba? Tapos yun, babalik mo sa kanila yun, may pera na. Ito ang agresibo mo. Ito na yung kapiraso ng lupang kinita mo. Di pa hiningi mo to. Pero paano mo mapapatunayan sa'yo wala kang ng titulo? Paano mo mapapatunayan niya wala kang ng titulo? Siguro connected din to dahil sa yung EP or album niya dati na pinangalanan niya na wala pang titulo. Konektado lahat. Yun ang gustong gusto ko kay Ron Henley. Ang dami niya nilalaktawan na reference. Biglang jump dito, biglang Anunnaki, Impyerno, hookshot, di ba? Kung yun lang yung narinig mo at hindi mo na-gets, akalain mo mumble rapper siya. Dahil sa connect, di ba? Pero pag hinimay-himay mo talaga, at kung talagang kilala mo rin si Ron Henley, malalaman mo yung kung gaano katindi yung connecta nito sa kanya at kung, yun nga, alupit. Tindi na reference, men. Kailangan talaga todo bukas yung tenga mo at pag-iisip. Kung pagpapatuloy ko to, buti tayo na po. Magahumanda ka, mapupuri naman yung dapat ay sa akin. Parating na yung mana. So yun na nga, umabot na tayo sa sukdulan na parte ng kanta ni Ron Henley na Mana. At humanda ka, parating na yung dapat ay sa akin, parating na yung mana. Ewan ko anong dapat niya angkinin dito. Siguro may bagay siya na gustong kunin na dapat para sa kanya. Pwede kasing double meaning yung mana as a energy. Siguro gusto niya pa magkaroon ng 100% energy at ito na siguro yon, mana. Parating na yung mana. Tapos double meaning din sa pamana or inheritance na yun nga, wala kang magagawa kung para sa kanya yun, para sa kanya yun. Although nakatatak na talaga si Ron Henley, pero sana mas ma-appreciate pa yung mga ganitong klaseng lyricismo, di ba? Kaya kung dadali mo sa ibang bansa to, baka mataas pa yung level niya kay J. Cole di ba? Tagalogin mo yung kanta ni J. Cole, malupit. Pero kung Englishin mo yung kanta ni Ron Henley, aba, puta, sobrang tindi nun. Isa rin yun sa dahilan kung bakit si Ron Henley ang pinaka-paborito kong rapper dito sa Pilipinas. So, konting critic lang sa music video dahil sa kanta niya, sobrang wala. Wala akong masasabi doon. Para sa akin, yun ang pinaka-malakas na kanta ni Ron Henley na nilabas. Pero yung music video, medyo hindi kung ako mag-i-imagine, ine-expect ko talaga sobrang halimaw na music video yung gagawin dito sa Mana. Kasi ikaw, kung nakikinig ka ng Mana, alam mo sa sarili mo yung maglalaro sa utak mo may imagine mo habang nakikinig ka ng Mana. Although okay din, vibe lang, siguro si Ron Henley lang din nakaisip na umupo sa batis, sa falls, na nakaganon, meditate, basic lang. Although okay yun para sa akin, okay, sobrang walang problema. Pero yun nga, nag-e-expect pa ako ng mas malupit na music video dahil nga, damn man, Mana yun sobrang lupit na Mana
Once in a decade lang yun darating. Ito nga pala, Cyberflex. Kung nasa Facebook ka, follow our page. At kung nasa YouTube ka naman, subscribe to our YouTube channel. What always is an essential element in the creative is the mysterious. The dark, it's like the black in lacquer. The impenetrable,